Dominant Protector. Credit to the author. 5,961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pinakahilagang isla ay nagawang tumayo sa labas ng 5 islang may sky class at maging isang malayang kuweba na nag-aaksaya ng pera. Hindi talaga maaaring maliitin ang Panginoon ng isla ni Zayden. Kung gagaling ang lahat ng kanyang panloob at lumang mga pinsala, muling lalakas ang kanyang lakas. Boss, bilasan na natin at umalis, kung hindi ay hindi man lang natin maiinom ang sopas. Naramdaman din ni Gusha ang pangangibabaw ni Zayden at nabalisa. Ang dalawang pinakamalakas na tao sa labanang iyon ay nasa yugto pa lamang ng kanilang pagbubukas ng bundok. Kung gugustuhin ni Zayden na pumunta roon at ayusin ang hindi pagkakaunawaan, sandali lang ang kakailanganin. Ayaw palampasin ni Gusha ang ganitong pambihirang pagkakataon para lumaban. Tumango si Terence at mabilis na nagtungo sa pinangyarihan kasama si Gusha. Mabuti na lang at malapit lang ito, at nakarating ang dalawa sa pinangyarihan ng labanan sa loob lamang ng 12 paghinga. Sa pagkadismaya ni Gusha, natapos nga ni Zayden ang labanan sa isang iglap. Ang 5 cultivator ay natamba sa lupa ng walang pagkakataong lumaban. Ang pinakahilagang isla ay isang patas at makatarungang lugar. Lahat ay maaaring magbayad dito at makuha ang lahat ng gusto nila, ngunit bilang kapalit, kailangan din nating sumunod ang lahat sa mga patakaran ng pinakahilagang isla. Halimbawa, ipinagbabawal ng artikulong ito ang sino man na makipaglaban sa komersyal na lugar ng pinakahilagang isla sa anumang kadahilanan. Ang mga lumalabag ay parurusahan ng mabigat ng pagkabilanggo, multa, o kahit na pagbitay ng walang awa. Ang mukha ni Zayden ay kalmado na parang tubig. Malamig ang kanyang mga mata habang sumusulyap sa paligid ng pinangyarihan. Nang sabihin niya ang mga salitang, pumatay ng walang awa, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Namutla ang 5 makapangyarihang magsasaka na nakahiga sa lupa. Gusto nilang magmakaawa, ngunit ang kanilang lakas ay pinigilan ni Zayden. Hindi man lang nila maibuka ang kanilang mga bibig. Kinakabahan sila at hindi alam kung anong uri ng parusa ang kanilang haharapin. Bagamat nakakahiya ang makulong, mas mabuti pa rin ito kaysa sa mawala ng buhay. Gayunpaman, malinaw na nadama ni Zayden na sumobra na sila. Hindi sapat ang ordinaryong parusa upang bigyan ng babala ang iba. Dahil sa malawak na saklaw ng labanan ng 5 tao at sa matinding epektong dulot nito, ako, si Zayden, sa ngalan ng Panginoon ng isla sa pinakahilagang isla, ay nagpapahayag na sila ay hahatulan ng kamatayan at papatayin ng walang awang. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ikinuyom ni Zayden ang kanyang mga daliri at 5 bulk zone ng hangin ang lumabas mula sa kanyang mga daliri, na nakatutok sa glebela ng 5 tao. Kapag sila ay tinamaan, tiyak na mamamatay sila. Tio Lee, sandali lang po. Kararating lang ni Terence sa pinangyarihan nang makita niya si Zayden na galit na nagpapahayag ng parusa at saka nagbabalak na pumatay. Nagulat siya at agad itong pinigilan. Ginalaw ni Zayden ang kanyang mga daliri at 5 bulk zone ng hangin mula sa kanyang mga daliri ang bahagyang lumihis, iniiwasan ang mahahalagang bahagi sa pagitan ng mga kilay ng 5 taong nasa lupa. Sa halip, tumagos ang mga ito sa kanilang mga balikat. Pamangkin Linford, kilala mo ba sila? Kalmado ang mukha ni Zayden habang nakatingin kay Terence. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, ipinahayag na ni Zayden na ang 5 taong ito ay papatayin ng walang awa. Kahit na magmakaawa si Terence, maaaring hindi niya mababago ang hatol kay Zayden. Tutal, ang mga patakaran ng pinakahilagang isla ay hindi maaaring labagin. Kailangan niya lang bigyan ng kaunting mukha si Terence sa ngayon. Tio Lee, hindi ko sila kilala, pero masyado itong nagkataon. Sa tingin ko dapat natin silang tanungin ng maayos para makita kung may mahanap tayong mga palatandaan. Baka may hindi inaasahang mangyayari. Gumamit si Terence ng voice transmission para makipag-ugnayan kay Zayden kung sakaling kumalat ang balita. Biglang naintindihan ni Zayden. Galit na galit siya ngayon at hindi niya naisip ito. Tila matagal na siyang nag-iisa at medyo kinakalawang ang utak niya. Mabuti na lang at pinatay niya lang ang mga taong ito pagkatapos niyang ipahayag ang kanilang mga krimen.
Kung hindi, sa panahon ng labanan, hindi lang nila mabubuklad ang kanilang cultivation kundi direktang papatayin sila gamit ang isang sampal. Gayunpaman, nasabi na niya ang gusto niyang sabihin. Tila hindi na nararapat na baguhin ang kanyang isip ngayon. Lihim na nalungkot si Zaiden. Matanda na siya ngunit napakalakas pa rin ang kanyang nakamamatay na aura. Hindi nakakapagtaka na papasok siya sa paglihis ng chi habang naglilinang. Tila kailangan niyang linangin ang kanyang puso at isipan sa loob ng isang panahon bago siya makapagpatuloy sa paglilinang. Nang nasa isang problema siya, sumugod din si Zio kasama ang isang grupo ng mga gwardya ng Northern Garrison. Matandang lalaki, sa wakas ay nakalabas ka na. Ang batang Panginoong ito, bilang batang Panginoon ng isla, ay kailangan pa ring magtrabaho ng husto para sa subasta araw-araw, samantalang ikaw ay gumagawa ng alam ng Diyos buong araw. Naisip mo na ba ang nararamdaman ko? Nang makita ni Zio na sa wakas ay lumabas na ang kanyang ama para asikasuhin ang mga bagay-bagay, palihim siyang nagulat. Gayunpaman, ang kanyang bibig ay patuloy pa ring bumubulong ng ilang mga bagay na hindi tugma sa kanyang puso. Baho mong bata, alam mong masama ang pakiramdam ko, pero pinag-alala mo pa rin ako ng husto. Dahil nandito ka na, iiwan ko na sa iyo ang mga manggugulong ito. Tara na. Tumawa si Zaiden at saway sa kanya, sakto para ibato ang mahirap na bagay na ito sa kanyang anak. Kasabay nito, binigyan niya si Zio ng isang hindi maintindihang tingin. Nagpaalam si Zaiden kina Terence at Gusha at umalis. Huwag mong tingnan kung paano hindi seryoso si Zaiden nang makipag-ugnayan kay Zio, ang kakaibang mag-amang ito. Sa katunayan, silang dalawa ay talagang may kakayahang magtelepatiya. Sa isang tingin pa lang, naintindihan na ni Zio. Sus Mariosep, matandang lalaki, puro pagpapabeya lang ang alam mo. Inutusan mo na ang batang Panginoong ito sa loob ng napakaraming taon sa murang edad mo. Reklamo ni Zio sa likod ni Zaiden dahil sa pagkadismaya. Pagkatapos, itinuro niya sa lupa ang gwardya ng North Garrison sa tabi niya, kayong ilan, ikulong muna ninyo ang mga lalaking ito. Sabi ng matandang lalaki, patayin sila ng walang awa, pero ikulong sila ng batang Panginoong ito ng 8 hanggang 10 taon. Natawa si Terence sa sarili. Ang ganda talaga ng chemistry ng mag-amang ito. Naayos nila ang mahirap na sitwasyon sa pagitan ng tawanan at pagmumura. Kung hindi lang siya nagpadala ng boses kina Zaiden at Zio, iisipin din nila na isa itong madamdaming eksena kung saan isang rebelding anak ang lumalaban sa kanyang ama. Kung kanselahin ang utos ng amo ng isla sa ganitong paraan, hindi lang walang magsasalita, kundi karamihan sa kanila ay mapapangiti rin. Tutal, lahat naman ay nasa kanilang kabataan, at marami sa kanila ay mga magulang na, kaya malalim ang kanilang pag-unawa sa sitwasyong ito. Kapatid na Linford, anong nangyari ngayon lang? Mahinang tanong ni Zio kay Terence matapos niyang utusan ang hilagang garrison na lisanin ang karamihan. Nahuli siya sa pagdating, at narinig lamang niya ang pahiwatig ni Terence na hindi siya dapat pumatay ng kahit sino. Hindi niya alam ang mga detalye, ngunit tila sinasabi sa kanya ng mga mata ng matanda na tanungin si Terence. Tanungin muna natin ang 5 lalaking iyon. Hindi ko pa masasabi sa kanila ang mga detalye ngayon. Bulong ni Terence habang hinihila si Zio papunta sa direksyon ng selda. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Gusha. Sumunod si Bradley. Hindi madali para sa kanila ang magkaroon ng pagkakataong lumaban, ngunit hindi sila nakarating sa tamang oras dahil masyadong mabagal sila. Ganon din sa Transformed Spirit Beast noong nakaraan. Tila kailangan nilang humanap ng paraan para mapataas ang kanilang bilis sa lupa. Sa isang malayong silid sa itaas, sina Bradley at Ziking ay umiling ng may panghihinayang, na para bang hindi sila nasiyahan sa biglaang paglitaw ni Zaiden. Sayang naman. Dapat sana'y magdulot ito ng malaking kaguluhan, pero hindi ko inaasahan na ganito kabilis lilito si Zaiden. Nako, itong Island Master ng pinakahilagang isla ay talagang makapangyarihan. Nang maglaban ng 2 eksperto sa paghahati ng bundok, direkta siyang pumasok at pinabagsak sila sa isang galaw. Masyadong malakas ang lakas na ito. Marahang bamantong hininga si Ziking, na wala ng tiwala sa kanyang plano. 5,962. Sa sobrang makapangyarihang amo rito, hindi pa kasama si Tita Liger, kahit may isa pang boyet, hindi iyon sapat para punan ang puwang sa pagitan ng mga ngipin ni Zaiden. Ayos lang. Hindi ang paglikha ng kaguluhan ang layunin.
Ang layunin ay hayaan ang pamilyang Lee sa dulong hilaga na imbestigahan kung bakit may kaguluhan. Maaabala nito ang kanilang atensyon. Ipinagmalaki ni Bradley ang kanyang sarili. Ang labanan sa pagitan ng 5 magsasaka ay sanhi ng kanyang pagkalason. Ang plano sa pagkakataong ito ay siya rin ang bumuo. Ang tanging nakakaawa ay ang lason ay ibinigay ng organisasyon. Kung kaya niya itong gawin mismo, magiging kahanga-hanga ito. Isang lason na kayang lumason kahit ang isang magsasakang nagbubukas ng bundok. Kung sapat lang sila, nadama ni Bradley na tiyak na mapag-iisa niya ang gitnang isla at mapalawak ang silangang kontinente. Nakakalungkot na sinabi ng kanyang nakatataas na ang mga materyales para sa lasong ito ay mahal at mahirap gawin, kaya kakaunti ang nasa stock. 6 na set lamang ang kanyang magagamit, at sa pagkakataong ito, lahat ng mga ito ay ibinigay kay Bradley. Isang bahagi pa lang ang nagamit niya, at talagang napakaganda ng epekto. Hindi na makapaghintay si Bradley na mahanap ang susunod niyang target. Pinag-iisipan pa nga niya kung dapat ba niyang bigyan din si Terrence ng Ice Sentimo, masyadong maganda ang eksena. Gayunpaman, naalala niya na tila mas magaling pa pala ang detoxification technique ni Terrence kaysa sa kanya, at nawala na siya ng pag-asa. Bata mong Panginoon Zing, kailangan mong simulan ang malaking kaguluhang ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi natin maisasagawa ang ating plano. Medyo nag-aalala si Tita Liger. Madilim na ngayon, at papalapit ng papalapit ang bukang liwayway kinabukasan. Kung hindi nila maibilang ang atensyon ng pamilya Lee sa mga bagay na ito, ang posibilidad ng kanilang pagkabigo ay 100%. Masyadong malala ang mga kahihinatnan, at hindi ito kakayanin ni Ziking. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na oras, patuloy na susubukan ni Zio at ng gwardya ng North Garrison na pigilan ang labanan. Pagkatapos, sisimulan na nilang imbestigahan ang dahilan. Samantalahin mo ang pagkakataong ito at tapusin mo agad ang iyong gawain. Pagkatapos ko rito, maaari na kitang tulungan. Tuwang-tuwa si Bradley. Habang dumarami ang hindi niya alam, lalo siyang gustong malaman. Kung hindi lang dahil sa katotohanan siya lang ang maaaring lumason kay Ziking, susundan sana niya nang malapitan si Ziking. Gusto rin sanang umiyak ni Ziking pero wala siyang maiiyak. Gusto niyang ibato ang gulo na ito kay Bradley, pero walang hinihintay ang oras. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong nilikha ni Bradley para ayusin ito, kapag bumalik sa dati ang katinoan ni Zio, tuluyan na siyang matatapos. Bradley, napakatapat mo talaga, pero hindi mo ito mararating sa tamang oras. Hanggat makukuha mo ang atensyon ng pamilyang Lee at ng North Garrison, isa itong malaking tagumpay. Tunay na nanghinayang si Ziking. Napabuntong hininga na lamang siya at tinapik si Pat Bradley sa balikat. Naramdaman din ni Bradley na sayang naman ito. Napakalapit niya sa katotohanan, pero kinailangan niyang dumistansya muli. Ang gulo. Panginoon ng lungsod, wala na tayong masyadong oras. Kailangan na nating maghanda para sa operasyon. Ipaubayan na natin sa batang Panginoon na si Zing ang natitira. Magalang na tumango si Tita Liger kay Bradley at saka hinayla si Ziking paalis. Labis na nasiyahan si Bradley sa ugali ni Tita Liger. Hindi pa siya nabibigyan ng magandang mukha ng babaeng ito noon. Kung tutuusin, hindi karapat-dapat banggitin si Bradley sa paningin ni Tita Liger, maging ito man ay dahil sa kanyang lakas o pagkakakilanlan. Ngayong nagmamakaawa na sa kanya si Tita Liger, lubos na nasiyahan ang kay-abangan ni Bradley. Kung hindi ito nauugnay sa misyon ng organisasyon, maaaring kailanganin pa niyang mag-atubiling ng ilang beses bago pumayag na tumulong. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Tumawa si Bradley at ikinuyom ang mga kamay kina Ziking at Tita Liger bilang pamamaalam. Nandilim ang mukha ni Ziking. Ikaw lang ba ang makakaalis ng mapayapa? Hindi ka man lang makapagsabi ng kahit ilang magagandang salita. Ano ba ang nakikita ng organisasyong iyon sa hanggal na tagasunod na ito? Dahil ba sa maputi ang hanggal na ito? Sa katunayan, alam din ni Ziking na kahit na ang lakas ni Bradley ay hindi kasing husay ng sa kanya at malayo sa tunay na mga henyo sa East Province, mahusay siya sa pagkalason. Kahit na ang pamamaraang ito ay hindi tradisyonal, sapat na ito upang gumanap ng malaking papel sa tamang lugar. Marahil iyon ang interesado sa organisasyon. Pagkatapos umalis ni Ziking at Tita Liger, narinig muli ni Bradley ang malalim na boses ng lalaki mula sa tagapagbalita sa kanyang tainga.
Bradley, dapat mong gawin ang iyong makakaya. Ibinigay na sa iyo ng aming organisasyon ang lahat ng gayuma na magagamit mo. Kung hindi mo man lang ito magawa ng maayos, muling susuriin ng organisasyon ang iyong kakayahan. Tandaan, ito na lamang ang iyong pagkakataon. Kung hindi ka magtatagumpay, kailangan mong mag-isip ng paraan. Naiintindihan ko. Napaawang ang mga labi ni Bradley sa inis. Medyo naging komportable na ang mood ko, at sinira na naman ito ng mga yan dahil sayo. Nakakakilig talaga. Bilisan mo. Maya-maya, aalis na ang mga tao sa subasta. Sino pa ang hahanapin mo? Hindi napigilan ng malalim na boses ng lalaki na itaas ang kanyang boses. Halatang hindi siya nasisiyahan sa pagpapaliban ni Bradley. Mula sa detalyeng ito, makikita na ang taong ito ay tiyak na malapit lang, pinagmamasdan siya. Kung hindi, paano niya malalaman ang mga kilos ni Bradley na parang likod ng kanyang kamay? Nagulat si Bradley. Mabilis siyang sumang-ayon at tumalon palabas ng pavilion, mabilis na tumakbo papunta sa mataong lugar. Dinala ni Terence at Zio ang 5 nahuling practitioner sa piitan at tinanong ang isa sa mga cultivator na nasa unang yugto. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka nakikipaglaban sa pinakahilagang isla? Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Personal na pumasok si Zio sa labanan, nakatitig sa lalaking ito ng may malamig na tingin. Ang ekspresyon niya ay eksaktong kapareho ng kay Zaiden nang ayanunsyo niya na papatayin siya ng walang awa. Tunay ngang anak niya ito. Hindi maiwasan ng big shot na ito sa simula ng bundok ang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Bagamat ang antas ng cultivation ni Zio ay hindi gaanong naiiba sa isang langgam sa kanyang mga mata, ang kanyang lakas ay kasalukuyang limitado. Sino mang ordinaryong tao na dumating ay kayang durugan siya na parang langgam. Ayokong makipag-away kahit kanino. Napilitan akong protektahan ang sarili ko. Sa katunayan, kung tatanungin mo ang mga tao sa malapit, dapat mong malaman na talagang nagtatanggol ako. Hindi ka maaaring maging hindi makatwiran, hindi ba? Ang lalaking ito ay may malaking anino sa kanyang puso para kay Zaiden. Gayunpaman, ang ekspresyon at hitsura ni Zio ay halos kapareho ng kay Zaiden. Kung sasabihin man, ang hitsura ni Zaiden ay biglang naging mas bata ng maraming taon. Kaya naman, sa sandaling bumukas ang bibig ng ekspertong ito sa paghahati ng bundok, tuluyan siyang natigilan sa kahangahangang kilos ni Zio. Dahil nga rito kung bakit medyo kapanipaniwala ang kanyang mga sinabi. Kumunat ang noo ni Terence. Kung talagang depensibo ang lalaking ito, malamang nasa kabilang bahagi ng bundok ang problema. Kapatid na Lee, tara na at tanungin muna natin ang isa pang eksperto sa paghahati ng bundok. Ang iba pang 3 tuktok ng huling yugto ng Profound ay malamang na sumusunod lamang sa 2 pinuno. Wala tayong makukuha mula sa kanila, mungkahi ni Terence na may telepatiya. Maging tapat ka, titiyakin ko kung totoo ang mga sinabi mo. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, hintayin mo na lang ang kamatayan. Malaki na ang tiwala ni Zio kay Terence, kaya nagbigay siya ng matinding babala at agad na lumabas ng silid ng interogasyon, patungo sa isa pa. 5,963. Sumunod si Terence sa tabi niya. Gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Kakaiba ang buong pangyayari. Gayunpaman, bago pa sila makapasok sa isa pang silid ng interogasyon, isang gwardya ng Northern Garrison ang sumugod at ikinuyom ang kanyang mga kamao sa harap nila, Young Island Master, nagkaroon na naman ng labanan sa pagitan ng mga cultivator sa commercial area. Sa pagkakataong ito, ipinaalam na sa amin ng Island Master ng maaga na hindi siya lalabas maliban na lang kung may emergency. Kaya, kakailanganin namin kayong personal na pamunuan ang labanan upang pakalmayan ito. Isa na namang labanan sa pagitan ng mga magsasaka. Nakaramdam si Zio ng matinding sakit ng ulo. Hindi pa niya ito naiisip, at mayroon pa palang isa. Sinadya ng sumpang matandang lalaki na hindi magpakita. Sino ang Panginoon ng pinakahilagang isla na ito? Ipinadala ni Terence ang kanyang spirit sense at natagpuan ang 2 grupo ng mga taong naglalaban sa commercial area. Mas marami pa ang mga tao sa pagkakataong ito, halos 10 sila. Walang mga malalaking tao sa mountain opening stage, pero lahat sila ay mga masters sa profound stage.
Marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi kumilos si Zaiden. Isang grupo ng maliliit na tao sa yugtong profound ang nagdudulot ng gulo, at siya, ang Panginoon ng isla sa yugto ng paglikha ng lupa, ay kinailangang kumilos. Ang pinakahilagang isla ay talagang masyadong mahina. Boss, tere na at asikasuhin na natin itong maliliit na fries. Lumitaw si Gusha mula sa hindi malamang sulok. Itinaas niya ang kanyang mga braso at manggas na may ekspresyon sa kanyang mukha na puno ng pananabik. Handa na siya para sa isang malaking laban anumang oras. Kapatid na Lee, iwan mo na lang ang mga bagay-bagay kay Gusha at sa akin. Dapat mong alamin ang dahilan ng away ng mga taong ito sa lalong madaling panahon. Dahil hindi ito nagkataon lang, ang dahilan sa likod nito ay mas karapat-dapat na suriin. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at ibinigay kay Zio ang kani-kanilang mga gawain. Tuwang-tuwa si Gusha. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong kumilos. Natatakot siyang hindi pumayag si Zio, kaya tiningnan niya si Zio ng may sabik na mga mata. Walang anumang pagtutol si Zio. Sa tulong ni Terence, natural lang na panatag ang loob niya, at napakahalaga ring malaman ang dahilan ng mga kinikilos ng mga lalaking ito. Kapatid na Linford, iiwan ko na lang ito sa inyo. Matigas na tumango si Zio at inutusan ang gwardya ng North Garrison, magsama kayo ng ilang tauhan para magtrabaho kasama si Master Linford. Dapat ninyong pakinggan ang kanyang mga utos. Kasabay nito, pakilusin ang isang North Garrison mula sa institusyon ng mga gwardya ng lungsod at palakasin ang mga patrolya upang maiwasan ang mga katulad na sitwasyon. Opo, batang guro ng isla. Saludo ang gwardya ng hilagang battlefront at agad na lumabas upang magbigay ng mga utos. Hindi na makapaghintay sina Terence at Gusha sa pagdating ng mga tagapagtanggol sa hilaga. Nauna silang nagmadali papunta sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, mayroong 9 na cultivator sa eksena. Pantay ang kanilang laban, 4 laban sa 5. Ang panig na may mas kaunting tao ay may mas malakas na individual na lakas, at tila pantay ang sitwasyon. Dahil dito mismo kung kaya't napakinabangan ng husto ang pinsalang dulot. Kung ang isang panig ay may napakalaking kalamangan, marahil ay matagal nang natapos ang labanan bago pa man dumating ang kabilang panig. Sumigaw si Gusha at sumugod sa labanan nang hindi hinihintay ang utos ni Terence. Wala siyang pakialam kung saang panig sula sentimo, bubugbugin niya ang sinumang katabi niya. Hindi kumilos si Terence. Ginamit niya ang kanyang sentido espirito para alamin kung may mali sa mga taong ito. Hinanap din niya ang mga kaina-hinalang tao. Walang kapantay ang lakas ni Gusha sa kanyang mga kapantay. Kaya pa niyang makipagbuno sa mga malalakas na tipak sa simula pa lang. Kaya naman, sumugod siya sa magulong grupo ng mga mandirigma nang walang anumang pressure at natalo ang isa sa kanila ng napakadali. Kahit sino pa ang ma-knockout, ibig sabihin nito ay nasira na ang momentum. Sinamantala ng isang panig ang sitwasyon para umatras, gustong humiwalay sa labanan, ngunit hindi sumuko ang kabilang panig at nagpatuloy sa pag-atake. Ang nakapagparamdam kay Terence ng kakaiba ay ang grupong na-knockout ni Gusha ang hindi sumuko. Gusha, pabagsakin mo sila. Huwag mong sayangin ang oras. Nakita ni Terence ang kakaibang bahagi at sinabihan si Gusha na tapusin agad ang laban. Sumang-ayon si Gusha. Isa itong pambihirang pagkakataon para lumaban. Matagal na niyang gustong maglaro, ngunit dahil nagsalita na ang kanyang amo, sa susunod na lang siya makakahanap ng isa pang pagkakataon para maglaro. Agad na sumabog ang marahas na tunay na enerhiya. Si Gusha ay isa lamang bulldozer na tao. Saan man siya magpunta, ang resistensya ay tuluyang nadorog. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang mga taong ito ay nakahiga sa lupa at umuungol. Boss, ang galing naman ng ginawa ko, di ba? Wala akong napatay kahit isa. Lumitaw si Gusha sa tabi ni Terence, pumapalakpak at nakangiti. Nagustuhan mo ba ang pambubugbog? Tumingin si Terence kay Gusha nang may bahagyang ngiti sa mukha. Ang pakikipaglaban ng lalaking ito ay isa lamang uri ng libangan, ano pa nga ba ang maipagmamalaki? Hindi ako kontento. Sa susunod, boss, hayaan mo na lang akong gawin ulit yun. Natawa si Gusha sa kahihiyan at agad na naglaan ng susunod na pagkakataon para kumilos. Nakakainis naman.
Gusto mo ba ng susunod? Hindi rin nakapagsalita si Terence. Nasa matinding pagkabalisa na si Zio, at iniisip pa rin ni Gusha ang susunod. Wala na ba siyang maisip na mas maganda pa? Sumugod palapit ang mga sundalo ng North Garrison, ngunit natapos lang nila ang lahat dahil naayos na ang usapin. Tulad ng paglapit ni Terence at Gusha, natapos na rin ni Zaiden ang kanyang trabaho. Labis na nasiyahan si Gusha dito. Sa wakas ay naranasan na niya ang paggamot ng isang eksperto tulad ni Zaiden. Dalhin ang mga manggugulong ito sa bilangguan at ibigay sila kay Young Island Master Lee para sa interogasyon, lalo na sa iilang iyon. Utos niya. Itinuro ni Terence ang iilang lalaking patuloy pa rin sa pagsasabi kahit na mas kaunti na ang kanilang mga tao na nakatuon sa Hilagang Garrison. Gusto sana niyang pumunta roon at magtanong tungkol sa interogasyon ni Zio, ngunit pagkatapos ng dalawang insidente, inakala ni Terence na hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Maaaring may mga bagong sitwasyon, kaya kinailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapatrolya kasama si Gusha upang maiwasan ang anumang problema. Bago iyon, gusto munang tanungin ni Terence ang mga tao sa paligid kung paano nangyari ang labanan. Marahil ay makakakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa mga saksi. Kaibigan, maaari ko bang itanong kung nandito ka na ba simula pa lang? Bakit nag-aaway ang mga taong to? Pinili ni Terence ang practitioner na pinakamalapit sa grupo at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang lalaking tinanong ni Terence ay isa ring profound stage practitioner, nasa peak late phase na. Malamang kakagaling lang niya kamakailan lang at hindi pa matatag. Matapos makita ang aura ni Gusha, hindi na siya naglakas loob na magmadali sa pagsagot sa tanong ni Terence. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sumagot, tama. Mula simula hanggang ngayon ay pinapanood ko na sila. Medyo kakaiba. Ang dalawang grupo ng mga tao ay orihinal na may kanya-kanyang landas at tila hindi magkakilala. Gayunpaman, ang pinuno ng grupo na may mas kaunting tao ay biglang naglunsad ng pag-atake sa kabilang grupo. Kumunat ang noo ni Terence. Bigla ang pag-atake. Isa kaya itong matagal ng plinano at hindi inaasahang pag-atake. Ngunit agad na binaligtad ng sumunod na sinabi ng mga manunood ang ideyang ito. Nang umatake ang pinuno, sandaling natigilan ang iba. Parang hindi nila maintindihan kung bakit biglang nakipag-away ang kanilang kasama. Nang gumanti ang grupong inatake ay saka lamang sila nawala ng ibang nagawa kundi ang tumulong. Sa huli, naging magulong labanan ang dalawang grupo. Nagbigay ng simple at malinaw na salaysay ang mga tagapakinig tungkol sa buong insidente. Sentimo, hindi maling tao ang natagpuan ni Terence. 5,964. Bakit bigla siyang inatake ng taong iyon? May nangyari bang espesyal bago iyon? Hindi ito maintindihan ni Terence, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. Sa kasamaang palad, matapos maingat na maalala ng cultivator, umiling siya ng paumanhin, na nagpapahiwatig na ito lang ang alam niya. Maraming salamat. Wala nang ibang pagpipilian si Terence sa Sentimo, ikuyom niya ang kanyang kamao bilang pasasalamat at humarap sa dalawa pa. Halos pareho lang ang mga sagot na nakuha nila, halos kapareho ng una. Walang nakakaalam kung bakit biglang nabaliw ang pinuno. Boss, sa tingin mo ba biglang nagkagulo ang kaba ng lalaking yun, at kinagat niya lahat ng makita niya, tulad ng sakit na rabies sa sekular na mundo ninyo? Bihira lang magkaroon ng ganoong ideya si Gusha. Aktibo siyang nagbigay ng ideya. Posible yan. Kung makakahanap ka ng mad dog o kung ano pa man sa pinakahilagang isla, malamang ganito ang magiging sitwasyon. Nakangiting sabi ni Terence. Habang nagsasalita pa lamang siya, biglang natuklasan ang kanyang banal na sentido na sa ibang lugar, 3 kalye ang layo mula sa kinaroroonan niya, 6 na misteryosong cultivator ng Ascension Stage ang biglang nagsimulang lumaban. Bukod pa rito, umatake sila ng walang anumang babala. Ang panig na inatake ay ganap na hindi handa at isa sa kanila ang malubhang nasugatan. Kung ikukumpara sa pangalawang bulk zone ng mga taong lumalaban, malinaw na mas malas ito. Boss, may laban na naman. Naramdaman din ni Gusha ang pabago bagong sitwasyon ng labanan at agad na sumigaw ng may pananabik. Ang ekspresyon ng pagnanais na magulo ang mundo at ang paghingi ng bogbog ay nagpahiya kay Terence.
Pero wala siyang oras para pag-alitan ito. Ginamit ni Terence ang kanyang super limit na butterfly microsteps at naging anino habang tumatalon palabas sa bubong. Agad na napuno ng paghanga si Gusha. Gaya ng inaasahan sa amo. May naisip pa nga siyang ganoong shortcut. Mas mabilis nga talaga. Kaya naman, mabilis niya itong sinundan. At muntik ng maduraj ang bahay. Pagkatapos ng ilang pagtaas at pagbaba, nakarating na silang dalawa sa pinangyarihan. Sumigaw si Gusha, "Mga boss, papunta na ako." Pagkatapos, sumugod siya sa labanan sa pagitan ng dalawang panig. Natural lang na hindi susuko si Terence para sa pagkakataong lumaban. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para suriin ang lahat ng tao sa paligid kung may anumang pagkakatulad o pagkakapare-pareho sa mga taong nakita niya ngayon lang. Ito na marahil ang susi sa paglutas ng misteryo. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa kahigpit ang pagsisiyasat ni Terence, wala pa rin siyang makitang katulad ng nangyari noon. Hindi niya maiwasang mapaisip kung nagkataon lang ba iyon. Nagkakaroon ng kakaibang saya si Gusha. Binugbog niya ang mga cultivator ngunit hindi niya ito ginawa ng todo, kaya hinayaan niyang ipagpatuloy ng mga cultivator ang kanilang mga pag-atake. Sa huli, naging sitwasyon ito kung saan 5 lang sa kanila ang kanyang nilalabanan. Gustong umatras ng grupong tinambangan kanina ngunit hindi niya nagawa. Gusha, tama ka na ba? Hindi alam ni Terence ang sasabihin na sentimo, nandito ba ang lalaking ito para tumulong o manggulo? Ngayong kailangan ng sugpuin ang labanan sa lalong madaling panahon, nagsasaya pa rin siya. Boss, matatapos din ako maya-maya. Sang-ayon ni Gusha at mabilis na dinagdagan ang dalas ng kanyang mga pag-atake. Kung pagbabawalan siya ng boss na bugin ang mga tao pagkatapos niyang magalit, malaking bagay iyon. Nang maging seryoso si Gusha, ang mga profound stage cultivator na ito ay walang kalaban-laban sa kanya. Agad silang natalo. Sumugod sa pinangyarihan ang mga nagpapatrulyang gwardya ng Northern Battlefront at dinala sila sa bilangguan para kay Zio upang harapin ayon sa mga tagubilin ni Terence. Hindi ito patas, masyadong hindi patas. Tayo ang inambush, paano tayo mahuhuli tulad ng mga walang hiya na ito? Nasaan ang katarungan at hustisya sa pinakahilagang isla? Huwag mong sabihin sa akin na hindi tayo maaaring lumaban kahit na inambush tayo at maaari na lamang maghintay sa ating kamatayan. Ang unang lalaking malubhang nasugatan ng palihim na pag-atake ay hindi na lumahok sa labanan pagkatapos noon. Sa makatuwid, hindi tinatakan ni Gusha ang kanyang cultivation, at hindi rin siya kinuha ng North Garrison. Kaya naman, agad siyang nagprotesta. Kumurap si Terence sa sentimo, may punto ang lalaki. Kung may mananambang sa kanya, wala siyang pakialam kung nasaan siya sentimo, papatayin niya lang muna ang mga ito. Hindi lang si Terence ang nakarinig nito sentimo, pati ang mga taong nanunood ay nagsimulang mag-usap. Tama. Kung ganoon nga, sino ang maglalakas loob na pumunta sa pinakahilagang isla? Kung tayo ay tambangan, mamamatay tayo kung hindi tayo lalaban, o mamamatay tayo kung lalaban tayo. Nandito ba tayo para mamatay? Wala yan. Hindi ka ba nag-aalala na baka may mapatay sa iyo habang lalakad sa kalsada? Bakit pakiramdam ko maraming tao rito ang nababaliw? Nabalitaan ko na ganoon din ang nangyari ngayon lang. Naglalakad lang ako nang atakihin ako ng walang dahilan. Anong gagawin natin? Mukhang delikado kung mananatili tayo, pero bukas na ang huling araw ng subasta. Sayang naman kung hindi tayo dadalo. Huwag kang lalabas bago magsimula ang subasta. Umalis ka agad pagkatapos bukas at huwag nang bumalik pa. Medyo kakaiba ang lugar na ito. Samut-saring diskusyon ang nagaganap, at unti-unting kumakalat ang isang pakiramdam na tinatawag na takot. Naramdaman ni Terence na hindi maganda ang mga bagay-bagay. Kung magpapatuloy ito, ang pinakahilagang isla ay magkakagulo. Sa oras na iyon, sasamantalahin ng mga halimaw sa dagat ang pagkakataong umatake, at ito ay magiging isang sakuna mula sa loob at labas. Biglang nagkaroon ng ideya si Terence sa sentimo, ito ba ay isang bagay na nililikan ng mga halimaw sa dagat? Para lang sa kaguluhan sa Tule Island. Kung ganoon, hindi ba't magsisimula na ang pag-atake ng mga halimaw sa dagat? Gusha. Halika rito.
Kumuha si Terence ng recording pen habang sumisigaw, mabilis na nag-record ng ilang pangungusap bago ito ibinigay kay Gusha. Boss, para saan to? Kinuha ni Gusha ang recording pen at gustong makinig sa nilalaman. Sinaman siya ng tingin ni Terence. Hindi para sa iyo yan. Pumunta ka sa sinaunang battleship at ibigay ang recording pen kay Captain Mike. Huwag ka nang bumalik. Manatili ka sa sinaunang battleship at tulungan mo akong bantayan ang dagat. Nasa dagat. Boss, sinasabi mo bang darating na naman ang mga yan? Noong una, ayaw palampasin ni Gusha ang pagkakataong lumaban dahil may inaasikaso siya. Gayunpaman, nang marinig niya na maaaring may sitwasyon sa dagat, agad na napukaw ang kanyang interes. Kumpara sa pakikipaglaban sa mga taong ito sa pinakahilagang isla, mas gusto pa ni Gusha na makipaglaban sa mga halimaw sa dagat. Iyon ang kanyang sariling lupain, at mas madali para sa kanya na ipakita ang kanyang lakas. Sana mali ako. Umalis ka na. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Matapos paalisin si Gusha, natagpuan niya ang isang gwardya ng Northern Garrison. Pumunta ka kay Young Island Master Lee at sabihin mo sa kanya na bilasan ang pag-imbestiga. Bukod pa rito, ang malaking imbestigasyon na nabanggit ko kanina ay kailangang gawin sa lalong madaling panahon. Kung may balita, hilingin mo sa kanya na magpadala ng isang tao para ipaalam sa akin. Medyo malabo ang mga salita ni Terence, ngunit naniniwala siyang maiintindihan ito ni Zio. Kung maaari, gugustuhin niya sanang pumunta at alamin mismo ang sitwasyon, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Malamang ay malapit nang magsimula ang susunod na laban. Ang mga inosenteng taong inatake ay maaari lamang makulong sa ngayon. Dapat ay may desisyon na si Zio kung paano sila haharapin, kaya hindi kailangang mag-alala si Terence. 5,965. Ang pinakamalaking ikinababahala ni Terence ngayon ay kung may sasamantalahin ba ang sitwasyon at palihim na aatake sa kalaban, pagkatapos ay magbibigay ng hindi maipaliwanag na dahilan. Nangyari na ito ng ilang beses noon, kaya masasabi niya ang anumang gusto niyang sabihin. Kailangang malaman ni Terence ang dahilan bago pa lumala ang sitwasyon. Mabuti na lang at naroon na ang bagong dagdag na North Garrison ni Zio. May mga taong nagpapatrolya sa lahat ng matataong lugar. Kahit papaano ay may epekto ito, dahil karaniwan, walang sino man ang maglalakas loob na pukawin ang North Garrison ng walang dahilan. Bigla na lang pumasok sa isip ni Terence ang ideyang iyon nang mapagtanto niya gamit ang kanyang espiritual na pandama na may isang taong palihim na umatake sa isang patrol team ng Hilagang Garrison. Ito ay isang kaguluhan. Dahil sa dalawang laban, nasakop ng espiritu ni Terence ang buong maingay na lugar sa pinakahilagang isla, naghahanap ng mga kaina, hinalang tao, bagay, at iba pa. Gayunpaman, walang sino man ang may anumang halatang abnormalidad, at wala siyang masabi maliban sa pagkabaliw. Hindi man lang napansin ni Terence ang anumang problema sa taong tumambang sa Hilagang Garrison. Napansin lamang niya ito pagkatapos ng biglaang pag-atake ng lalaki. Isa siyang dalubhasa sa mga unang yugto ng pagbubukas ng bundok. Madali niyang napatay ang isang gwardya nang makaharap niya ang isang pangkat na binubuo ng 5 mula sa North Garrison at lumipat sa susunod. Walang oras si Terence para itago ang kanyang kahangahangang kakayahan. Sunod-sunod na kumislap ang mga kidlat, at sa isang iglap, nakarating siya sa pinangyarihan ng labanan. Ang hugis dragon na 5 elementong may intensyong pumatay ay umungal at sumugod, tuluyang dinurog ang atake ng Panginoon. Nalipat ang atensyon ng lalaki kay Terence. Tumigil na siya sa paghabol sa gwardya ng hilaga at sumugod kay Terence, habang lalong lumalakas ang kanyang mga atake. Kumunat ang noo ni Terence. Ang mukha ng lalaking ito ay lubhang mabangis, at may kakaibang kabaliwan sa kanyang mga mata. Para bang si Terence ang kanyang mortal na kaaway na pumatay sa kanyang ama. Hindi ito normal, at sigurado si Terence na ang lalaking ito ay pinakialaman, ngunit hindi niya alam kung paano ito nagawa. Walang sino man sa paligid ng lalaking ito maliban sa mga gwardya ng hilagang lungsod, at walang sino man sa loob ng 4 hanggang 500 metro mula sa kanya. Pagkatapos ng ilang laban, tumahimik ang maingay na lugar na pangkalakalan. Naakit din ito ng dating ingay, kaya naman talagang tahimik.
Kung hindi, hindi sana nagawang atakihin ng lalaking ito ang hilagang garrison. Sumipol sa ere ang hugis dragon na 5 elementong may intensyong pumatay, agad na sumugod patungo sa Mountain Split Stage Master mula sa gilid. Ang lalaking ito, na nabaliw na, ay hindi nawala ang kanyang battle instincts. Kakaiba ang pag-ikot ng kanyang katawan, at naiwasan niya ang atake. Hindi siya bumagal at nagpatuloy sa pag-atake kay Terence. Hindi gumalaw si Terence, ngunit ang 3 Fire Spirit Sense Vortexes ay agad na na-activate, pinalibutan ng Mountain Split Expert sa isang tatsulok na pormasayon. Sa katunayan, ang paggamit ng kamay na Soul Catcher, ang pinakamahusay na paraan para tapusin ang labanan ng walang makakapansin, ngunit kailangan ni Terence na maging malinaw ang isip ng lalaki at maimbestigahan. Kailangan na niyang sumuko doon. Ang eksperto sa paghahati ng bundok na bumangga sa kamalayang espiritual ng Pilfire na Whirlpool ay agad na nagpakawala ng isang matinis na sigaw. Ang kanyang sinaunang espiritu ay tila napunit at nasusunog ng paunti-unti. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi kayang tiisin ni Newman. Sumipol ang hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento at sumunod sa likuran ng lalaking ito. Sinamantala ang pinsala ng kanyang primordial spirit, walang awang tinamaan nito ang kanyang likod, na naging sanhi ng pagkaubos ng dugo sa kanyang sigaw, at pagkatapos ay nanghihina siyang bumagsak sa lupa. Nagpipigil na si Terence, kung hindi ay napatay na niya ito. Ang pinagsamang atake ng Consciousness Vortex at ng 5 elementong pumapatay sa Chi ay halos imposibleng labanan ng sinuman sa ilalim ng Mountain Opening Stage ng walang Spirit Sense Defense item. Arestuhin siya at ibigay kay Young Island Master Lee sa bilangguan. Mahinahong utos ni Terence, at ang 4 na iba pang gwardya ng Northern Garrison ay mabilis na sumunod sa kanyang mga utos, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Sa kabilang banda, sanay na si Terence dito. Simula nang makipaglaban siya kina Tio Lee at Tio Orleans, malinaw na sa kanya na hanggat hindi siya napapalibutan ng isang grupo ng mga Mountain Split Cultivator, hindi niya kailangang matakot sa sinumang Mountain Split Cultivator sa isang sitwasyon. Kahit na hindi niya matalo ang isang Peak Mountain Split Cultivator, hindi siya mapapatay ng mga ito. Ito na ang pang-4 na beses na nangyari ang pag-atake, at kumalat ang negatibong epekto. Walang nakitang turista sa labas si Terence maliban sa mga gwardya ng hilagang battlefront. Nagmadali silang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa takot na baka atakihin sila ng walang dahilan, o baka sila pa ang maging mga umaatake. Mabuti rin yan. At least walang mapapatay. Marahang bamantong hininga si Terence. Hindi madaling alisin ang ganitong uri ng takot pero hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Natural lang na may paraan sina Zaiden at Zio para harapin ito. Iparating mo agad ang utos. Magpanatili ng malinaw na distansya sa pagitan ng hilagang garrison at bigyang pansin ang anumang kaina-hinalang taong papalapit. Kung ang mga miyembro ng hilagang garrison ay atakihin, dapat mong malaman kung sino ang dumaan at ang kanilang kinaroroonan, naiintindihan mo. Tinawag ni Terence ang isa sa mga gwardya ng North Garrison at tahimik na ibinigay ang utos. Dahil binigyan siya ni Zio ng sapat na awtoridad, hindi niya ito maaaring ipasa. Kung gusto pa rin ng nakatagong kamay na itaboy ang mga sundalo ng North Garrison sa kabaliwan, kailangan pa nilang maghintay para mahuli sa buntot. Nahulaan ni Terence na hindi kayang baliwin ng lalaking ito ang mga tao sa isang malawak na lugar, maging ito man ay dahil sa skill time, chi limit, o kung ilang beses na magagamit ang gamot, o kung ilang beses itong magagamit. Tiyak na may disbentaha, kung hindi ay maguguho ang buong pinakahilagang isla. Ang pangunahing layunin ng paggawa nito paminsan-minsan ay upang magdulot ng takot at mapagod ang North Garrison sa pinakahilagang isla. Kasabay nito, lahat ng panauhin sa pinakahilagang isla ay matatakot at tatakas palabas ng isla sa lalong madaling panahon. Opo. Ginoong Linford. Agad na ipapaabot ng inyong nasasakupan ang inyong mga utos. Lubos na magalang ang Northern Way na ito kay Terence, at tinawag pa nga niya ang sarili niyang nasasakupan. Tila ang pagganap ni Terence ang nagpatatag sa kanyang prestihiyo sa Hilagang Way. Gayunpaman, bago pa man maibigay ang utos ni Terence, isa na namang sunod-sunod na labanan ang sumulpot.
Sa pagkakataong ito, hindi ito sa komersyal na lugar, kundi sa sala ng inn. Nagbago ang ekspresyon ni Terence sa sentimo, lahat ng lugar na tinitirhan ay may mga restriction na humaharang sa spirit sense, gaano man ito kababaw. Isa itong sistema na maaaring pumihil sa mga tao na gamitin ang spirit sense para manektik sa kanila. Hindi mahirap pilitin ang kanyang spirit sense na pumasok, at madali itong nagawa ni Terence, ngunit hindi ito maitagos sa mga tao sa loob dahil hindi ito isang especially iya, kundi isang lantaran na pagsalakay. Kahit si Zaiden, ang amo ng isla, ay walang autoridad na gawin iyon. Pero sa pagkakataong ito, wala nang pakialam si Terence. Ipinadala niya ang kanyang espiritu sa sirang restriction at natuklasan na ang bakuran ay puno ng mga bangkay. May mga 10 tao na nakatira doon, ngunit 8 sa kanila ang patay, at 2 ang nakikipaglaban hanggang kamatayan. Ang mga shockwave mula sa kanilang labanan ang sumaire sa restriction at nakakuha ng atensyon ni Terence. 5,966. Sus Mariosep. Makokontrol ba ako pagbalik ko sa base? Mura ni Terence nang mahina at nawala sa kanyang kinatatayuan. Mula rito, mahihinuha niya na ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi agad-agad, kundi naantala ng ilang panahon. Mahirap hanapin ang salarin. Hindi alam ni Terence kung gaano katagal ang pagkaantala. 3 minuto, 5 minuto, o 10 minuto, o kahit kalahating oras, o 1 o 2 araw. Kung hindi nila matukoy ang oras, paano nila mahahanap ang utak? Nasa pinakamataas na bilis na si Terence, ngunit pagdating niya, napagdesisyonan na ang resulta ng labanan. Tutal, malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa, kung hindi ay hindi sana napatay ang 8 pang kasama. Nababalot ng dugo ng kanyang mga kasama ang lalaki matapos silang patayin lahat, at para siyang demonyong galing sa impyerno. Umungol siya ng may nakapangangilabot na mukha, at nagsimula ng panibagong pag-atake sa sandaling lumitaw si Terence. Isang daloy ng enerhiya ng talim ang lumitaw sa harap ni Terence, ang direksyon ng pag-atake ay hindi mahulaan. Parang nakatutok ito sa kanyang dibdib, ngunit maaaring sa kanyang lalamunan sa susunod na sandali. Napakagaling talaga ng lalaking ito. Kahit na nasa estado ng kabaliwan, perpekto pa rin ang kanyang kontrol sa mga kasanayan sa martial arts. Hinayaan ni Terence na dumaan ang talim na chi sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw sa likuran ng lalaki na parang multo at tinamaan ang likod ng ulo ng lalaki. Napakabilis ng reaksyon ng lalaki kaya't umikot siya ng 90 degree at binaligtad ang momentum ng talam, na parang talon na tumama sa katawan ni Terence. Nakakalungkot na isa pa rin itong Anino Sentimo. Ang esensya ng 3 pagpapakita ng Cloud Dragon ay maaari itong lumipat sa pagitan ng totoong katawan at anino anumang oras, kaya kahit gaano kabilis ang reaksyon ng lalaking ito, hindi nito kayang sabayan ang bilis ng pag-atake ni Terence. Nang muling tumama ang atake sa kanyang likod, wala na siyang paraan para harapin ito. Natamba na lamang siya sa lupa at nawala ng malay. Kawawang lalaki, kapag nagising ka at nalaman mong napatay mo na pala lahat ng kasama mo, iniisip ko kung mararamdaman mo ba na mas mabuti pang mamatay ka na lang. Marahang bamantong hininga si Terence, habang nakatingin sa lalaking nakahandusay sa lupa ng may awa. Marahil ay mas makabubuti para sa kanya na patayin na siya ngayon. Mabilis na dumating ang mga kalapit na gwardya ng North Town at kinontrol ang mamamatay tao at nakaligtas na ito, ipinadala siya kay Zio ayon sa utos ni Terence. Wala nang pakialam si Terence kung ano ang mangyayari pagkagising niya. Master Linford, ito ay isang mensahe mula sa Batang Island Master. Mabilis na lumapit ang isa sa mga gwardya ng Hilagang Battlefront at binigyan si Terence ng isang selyadong scroll. Maraming salamat. Tumango si Terence at kinuha ito. Mabilis niya itong binuksan, ngunit walang nakasulat na salita. Sa halip, isang imahe ni Zio ang kausap niya. Hindi niya alam kung anong teknolohiya iyon, ngunit para itong isang 3D video sa sekular na mundo. Kapatid na Linford, pagkatapos ng interogasyon, ang unang pangkat ng mga disipulo ng sekta na nahati sa bundok ay hindi nagsinungaling. Isang lalaki ang biglang naglunsad ng pag-atake.
Dahil tinataka ng matandang lalaki ang kanilang cultivation, ang lalaking naglunsad ng pag-atake ay nabawi ang kanyang kamalayan. Ayon sa kanya, natagpuan niya ang kanyang panghabang buhay na kaaway habang siya ay naglalakad. Pagkatapos, hindi niya mapigilan ang balak na pumatay sa kanyang puso at agad na sumalakay. Sa katunayan, ang kanyang kalaban ay isang estranghero na hindi pa niya nakilala noon. Wala siyang kinalaman sa sinumang panghabang buhay na kaaway. Sarili niyang ilusyon lamang iyon. At hindi ito isang espesyal na kaso. Sa pangalawang pangkat ng mga taong ipinadala mo, ang pinuno ng sorpresang pag-atake ay nasa parehong sitwasyon, halos walang pagkakaiba. Ang mga taong nasa likuran niya ay hindi pa nagkaroon ng oras para tanungin siya, ngunit nakakasiguro tayo na ito ang dahilan. Ayon sa aking haka-haka, dapat sana ay nalason sila ng isang napakalakas na ahente ng hallucinogenic, kaya naman mayroon silang ganitong mga sintomas. Ang problema ay hindi nila alam kung kailan sila nahulog sa bitag na ito. Mabuti na lang at ang ahente ng hallucinogenic na ito ay hindi nakakahawa, kung hindi, tuluyang bumagsak ang buong pinakahilagang isla. Ngayon, nag-aalala lang ako na ang mastermind ay mayroon pa ring malaking halaga ng mga ahente ng hallucinogenic, at pagkatapos ay magkakaroon ng malawakang pagsiklab ng kaguluhan sa pinakahilagang isla. Kaya, kapatid na Linford, tulungan mo akong mas bigyang pansin ang sitwasyong ito. Bukod pa rito, nagpadala ako ng karagdagang sundalo mula sa institusyon ng mga gwardya ng lungsod upang magpatrolya sa lugar ng komersyo. Dapat nating tiyakin na mayroon tayong sapat na tauhan upang makontrol ang sitwasyon. Iiwan ko na sa iyo ang kanilang pamumuno, kapatid na Linford. Sa oras na ito, ang pinakahilagang isla ay hindi dapat magkaroon ng anumang kaguluhan na dulot ng takot. Kung mayroong isang kalakaran, pakiusap na sugpuin ito. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Si Zio, na kasinlaki lamang ng palad, ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tiyak na napipilitin siyang sabihin ang mga ganoong salita. Karaniwan, wala man lang balak pumatay si Zio, pero ngayon ay binigyan na niya si Terence ng autoridad na bitawan at supulen sila. Makikita kung gaano kalala ang sitwasyon sa pinakahilagang isla sa kanyang puso. Sa huli, hindi sinabi ni Zio kung ano ang gagawin niya, ngunit nakahula si Terence. Ang utak sa likod ng mga eksena ang lumikha ng ganitong uri ng takot at kaguluhan sa pinakahilagang isla. Tiyak na hindi siya ang pangunahing target, maliban na lang kung mayroon siyang maraming hallucinogenic potion sa kanyang mga kamay, na maaaring maging sanhi ng pagkahulog ng mga tao sa halusinasyon sa isang malaking lugar. Sa kasamaang palad, nahulaan ni Terence na napakaliit ng posibilidad na mangyari ito, kung hindi ay hindi lang ito nangyari ng 5 beses hanggang ngayon. May hinala rin si Zio, kaya't inayos niya ang depensa ng ilang mas mahahalagang lugar. Gayunpaman, tila 7 istasyon lamang ng bantay ang nasa pinakahilagang isla. Ang istasyon ng bantay sa hilaga ay nabilanggo at nakahiwalay dahil sa mga espiritong halimaw at sa insidente ng daanan, at ang mga sundalong ipinadala upang bantayan ito ay mula rin sa isang istasyon ng bantay. Mayroon ng isang istasyon ng bantay sa lugar ng komersyo na nagbabantay ng paisa-isa, at ngayon ay 2 pang istasyon ng bantay ang inilipat. Nangangahulugan ito na ang depensa ng ibang mga lugar ay katumbas na lamang ng lakas militar ng 2 istasyon ng bantay na natitira. Ito ay sadyang napakadelikado. Inaakit ang tigre palayo sa bundok, lumilikha ng libangan. Bulong ni Terence sa sarili. Nanginig siya at agad na inutusan ang mga nasa hilagang hanay ng mga sundalo, pabulaykin agad ang 2 istasyon ng bantay sa kanilang orihinal na posisyon sa depensa. Hindi natin kailangan ng napakaraming tao rito. Opo, Master Linford. Yumuko ang gwardya ng North Garrison at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, hindi lang nila basta inilipat ang 2 sa mga istasyon ng gwardya. Para maging eksakto, 2 lamang ng mga istasyon ng gwardya ang inilipat nila. Bawat isa sa kanila ay nag-iwan ng 1 ng kanilang tauhan upang bantayan ang kanilang mga orihinal na posisyon, kaya walang dapat maging problema. Ipadala na agad ang utos. Lahat ng mga taong inilipat, umatras. Huwag niyo akong ulitin. Walang oras si Terence para magpaliwanag.
Nilakasan niya ang boses at nagmamadaling lumabas ng patio. Hindi na naglakas loob pang magsalita ang gwardya sa hilaga. Sinusubukan lang niyang magpaliwanag, hindi sumaway. Hindi pa kasama rito ang utos ni Zio, ang prestihiyong naipon ni Terence sa maikling panahon ay sapat na para sundin niya. Nasaan ang tunay nilang target? Kung ako iyon, sino ang pipiliin ko? Bulong ni Terence habang lumilipad siya sa hilagang isla, sinusuri ang lugar gamit ang kanyang spirit sense, natatakot na makaligtaan ang anumang kahinahinalang pahiwatig. 5,967. Dahil malamang na panakip lang ang pananambang, matapang na nanghula si Terence sa sentimo, kahit na may mas maraming katulad na sitwasyon, hindi naman ganoon karami. Isa pa, lahat ay nakabalik na sa kani-kanilang mga base, kaya malabong magkaroon ng masyadong malaking epekto. Sapat na ang isang guard institute para makontrol ang sitwasyon, at hindi na naisip ni Terence na dapat pa siyang itali rito. Kailangan niyang alamin ang tunay na layunin ng mastermind. Sa isang pavilion, naglalaro si Bradley gamit ang isang bote ng jade. Ito ang huling hallucinogenic agent na sadyang hindi niya ginagamit. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga epekto ng 5 at 6 na bahagi. Ang epektong dulot nito ay higit pa sa inaasahan ni Bradley. Hehe, isa akong henyo, kung tutuusin. Hindi ba dapat ko ibigay ang huling bahagi sa mga tauhan ni Terence? Naantig si Bradley sa ideya, ngunit hindi pa rin siya nang ahas na manggulo kay Terence. Walang sino mang makapangyarihang eksperto sa mga tauhan ng Five Elements Chamber of Commerce sa pagkakataong ito. Kahit na malason sila ng mga hallucinogen, hindi sila makakagawa ng labis na pinsala. Maaari pa nga silang mapatay sa sandaling kumilos ang mga hallucinogen. Kahit pa mapatay niya ang isa o dalawa sa kanila, wala itong magagawang masama kay Terence. Kung mabubunyag ang lahat dahil sa pagiging mapagtanggol ni Terence, baka masira niya ang pamilya Zing. Kalimutan mo na yan, hindi natin pwedeng patayin si Terence, walang saysay ang pakikitungo sa maliliit na fries na yan. Hanapin natin si Ziking at tingnan natin kung ano ang ginagawa ng lalaking yan. Nakagawa na ako ng magandang pagkakataon para sa kanya. Kung mabibigo pa rin siya, isa talaga siyang walang kwenta. Kinumbinsi ni Bradley ang sarili na itigil na ang ideya, itinabi ang bote ng jade, at umalis ng pavilion. Bagamat may mga gwardya sa hilagang labanan sa lahat ng dako, wala talagang pakialam si Bradley. Habang naglalakad sa kalye, siya ang batang Panginoon na si Bradley, isang pinarangalan na panauhin ng pinakahilagang isla. Walang gagawin sa kanya ang mga gwardya sa hilagang labanan. Kung natagpuan siya ni Terence, maghahinala na siya, pero nakaalis na ito sa lugar at nagmamadaling pumunta sa hilagang dalampasigan. Matapos itong pag-isipang mabuti, biglang napagtanto ni Terence na kung gusto ng mga halimaw sa dagat na salakayin ang pinakahilagang isla, kailangan muna nilang labagin ang paghihigpit. Walang duda na ang pagluwag ng harang ay gawa ng utak o ng kanyang mga kasabwat. Dahil kaya nilang luwagan ang harang, malamang na magagawa nilang hindi epektibo ang harang, ngunit wala silang oras para tapusin ito. Dahil sa laki ng eksena ngayon, malamang na panahon na para ibunyag nila ang kanilang tunay na intensyon. Nahulaan ni Terence na ang tunay na layunin ng mga lalaking ito ay sirain ang base ng Pormasayo sa pinakahilagang isla. Bawat himpilan ng bantay sa lungsod ay may kanya-kanyang lugar na dapat bantayan. Gayunpaman, dahil sa patuloy na labanan sa maunlad na lugar, ang North Garrison ay hindi pangkaraniwang napakilos, na humantong sa paghina ng mga bantay sa maraming lugar. Ito ang pinakamagandang panahon para kumilos sila. Tinanong na ni Terence si Zio noon kung saan ang base ng restriction array sa pinakahilagang isla, at hindi ito itinago ni Zio. Nagbigay siya ng magaspang na paliwanag, at kahit hindi niya sinabi ang lahat, dapat ay mayroon nito sa bawat dalampasigan. Gayunpaman, ang mga base ng hanay sa dalampasigan ay binabantayan ng mga pangkat mula sa North Garrison, at protektado sila ng mga hanay na higit sa antas 7. Walang sino man ang maaaring makalapit sa kanila, kaya hindi nag-alala si Zio na ito ay mabunyag. Sa katunayan, ang mga tao sa pinakahilagang isla ay halos alam ang tungkol sa mga base ng hanay sa dalampasigan. Hindi ito isang lihim. Dahil dito kaya nagmadali si Terence papunta sa hilagang dalampasigan.
Kung mayroon mang lugar na maaaring sirain ng husto ng mastermind, iyon ang magiging base ng pormasayon sa Hilagang Dalampasigan. Bakit may daanan sa ilalim ng lupa ang Hilagang Istasyon ng Bantay sa hangganan patungo sa Dalampasigan? Ito ay dahil matagal ng plano ng traidor na sirain ang base ng hanay na ito. Marahil ay hindi ito ang base ng hanay na naging sanhi ng pagluwag ng paghihigpit noon, ngunit ang unang base ng hanay na masisira sa huli ay tiyak na ang base ng hanay sa North Beach. Lumalabas na tama ang kutob ni Terence. Pagdating niya sa Hilagang Dalampasigan, ang 25 katao ng mga gwardya ng North Battlefront ay napatay nang hindi man lang tumunog ang alarma. At ang base ng hanay na karaniwang protektado ng kombinasyon ng isang concealment array, isang defense array, at isang attack array ay tuluyang nalantad. Nasira lahat ang mga pormasayon ng level 7, at inaatake na ng 3 ang base ng pormasayon. Kung hindi lang dahil sa katotohanang isa itong top tier na pormasayon mula pa noong unang panahon, baka nagtagumpay na sila pagdating ni Terence. Ziking, gusto mo na bang mamatay? Umungol si Terence nang biglang may kumislap na kidlat at lumitaw siya sa likuran nilang tatlo. Bukod kina Ziking at Tita Liger, ang isa pang lalaki ay isang spirit beast na naganyong tao. Tama ang hinala ni Terence sa sentimo, may mali sa lalaking ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ziking nang marinig niya ang boses ni Terence Sentimo. Kakapasok lang niya sa base ng mga tagapagtanggol matapos sundin ang mga tagubilin ng lalaki, at dumating si Terence, ang Diyos ng salot, sakto lang nang magsimula siyang umatake. Ngayong nakita na ni Terence ang kanilang pagkakakilanlan, kung hindi nila mababaligtad ang pinakahilagang isla, ang lungsod ng Perez ay ituturing na kaaway ng pamilyang Lee sa pinakahilagang lugar. Wind Tiger, Tita Liger, patayin mo siya. Hindi natin maaaring hayaang humingi ng tulong ang batang ito. Sigaw ni Ziking, hindi sigurado kung natatakot ba siya kay Terence o kung natatakot siyang tumawag si Terence ng mga tao para guluhin ang plano. Alam ni Tita Liger ang kabigatan ng sitwasyon at humarap upang patayin si Terence nang walang pangalawang salita. Sa kabilang banda, nagatubili ang Wind Tiger. Tutal, ang pangunahing gawain niya ay sirain ang base ng pormasayon, hindi ang patayin si Terence. Gayunpaman, naalala niya kung paano siya hinabol ni Terence at ibinunyag ang tunnel sa ilalim ng lupa, dahilan para mabantayan ang especially iya sa mga gwardya sa hilagang hangganan. Galit na galit si Sentimo, kung hindi dahil sa lalaking ito, malamang ay nawasak na ang base ng pormasayon. Dahil sa kaisipang iyon, hindi na tinanggihan si Ziking. Umungol siya at nakipagtulungan kay Tita Liger para harapin si Terence. Gusto sanang samantalahin ni Ziking ang pagkakataong makatakas, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Maaari na lamang niyang ihanda ang sarili at ipagpatuloy ang pag-atake sa array base. Sa kasamaang palad, ang kanyang orihinal na lakas sa infant stage ay masyadong mahina, hindi niya kayang galawin ang array base ng sinaunang array. Isang pagmamalabos kung sasabihing mas mabuti na ang kanyang maliit na kapangyarihang mapanire kaysa wala. Malamig na napaungol si Terence at itinuro ang kanyang daliri. Ilang kidlat na kasing kapal ng mga balde ng tubig ang bumuhos mula sa langit. Nakakagulat ang momentum, at kahit saan man ang isang tao sa pinakahilagang isla, makikita nila ng malinaw ang eksenang ito. Bukod dito, ang lakas ng mga kidlat na ito ay mas malakas pa kaysa sa kapigatian ng kidlat sa yugtong profound. Ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang kalaban sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Ang teknik ng martial na may kidlat ay isa sa pinakamalakas na pamamaraan. Bilang isang senadorios, dapat itong maging kapansin-pansin. 5,968. Kung hindi lang siya nag-aalala tungkol sa pagbasag ng pormasayon, mas angkop sana para sa isang mabilisang labanan ang pagsabog ng kidlat o ang paglibing gamit ang kidlat ni Terence. Hindi inaasahan ni Tita Liger na magiging ganito kakakaiba at kagulat-gulat ang atake ni Terence. Nabigla siya at tinamaan ng kidlat, pero hindi siya agad namatay dahil sa lakas niya. Mukha lang siyang magulo. Ilang kidlat pa at mamamatay na siya. Kung tungkol naman sa Wind Tiger, nakakagulat talaga ang bilis nito. Naiwasan ni Terence ang halos kabuuan nito sa huling sandali, at halos nasa gilid lang ang nataman. Mas magaling pa ito kaysa kay Tita Liger.
Medyo malakas ka. Sa kasamaang palad, may nagawa kang hindi mo dapat ginawa. Ngayon, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Sabay na narinig nila ang malamig na boses ni Terence, at dalawang daloy ng 5-element killing chi ang nakatutok sa kanilang mga noo. Nagbago ang mukha ni Tita Legere Sentimo, alam niyang malakas si Terence, kung hindi ay hindi niya mapapatay sina Tio Lee at Tita Orleans, pero minamaliit pa rin niya ito. Sa ganitong lakas, kung hindi siya handa, agad siyang napatay ni Terence. Sa harap ng atake ni Terence ngayon, tanging ang lakas niya lang ang kaya niyang gamitin para depensahan, hindi siya makahanap ng oras para lumaban. Medyo mas maayos ang sitwasyon ng Wind Tiger. Lumikha siya ng isang malakas na wind vortex sa harap niya, binalot ang killing intent ni Terence dito at pinupunit ito. Sa totoo lang, ang elementong hangin ay sumalungat sa mga kasanayang pang-martial na uri ng chi, kaya ang 5 elementong pagpatay ni Terence ay hindi makagalaw kahit 1 pulgada sa ilalim ng depensa ng Wind Tiger. Unti-unti itong naglaho. Gayunpaman, hindi alintana ni Terence. Para maiwasan ang mapalibutan tulad noong nakaraan, nagpasya siyang patayin muna si Tita Liger. Ang kidlat ay maaaring magdala kay Terence sa anumang lugar na gusto niya tulad ng pag-teleport. Ang epekto ng makapal na arko ng kidlat ay naroon pa rin, at si Terence ay parang isda sa tubig. Sinusubukan ni Tita Liger na harangan ang atake mula sa harapan nang biglang sumulpot si Terence sa likuran niya. Isa na namang arko ng kidlat na may sumasabog na aura ang lumabas. Walang anumang depensa si Tita Liger. Kung haharapin niya si Terence ng mag-isa, mamamatay siya. Mabuti na lang at mayroon siyang maaasahang kasama, ang tigreng panghimpapawid. Bagamat isa itong spirit beast, naiintindihan nito na kung papatayin ni Terence si Tita Liger, mapapahamak din ito. Noong nakaraan, nakatakas ito sa paghabol ni Terence dahil hindi ginamit ni Terence ang lightning escape technique. Ngayong nakita na nito ang lightning escape technique ni Terence, sumuko na ang tigreng panghimpapawid sa ideya ng pagtakas. Sa lahat ng mga teknik sa pagtakas sa mundo, ang teknik sa pagtakas ni Thunder ang walang dodang hari ng bilis. Sa kanyang nakita, wala nang ibang kasanayan sa pakikipaglaban na kapantay ng antas na maaaring makalampas sa teknik sa pagtakas ni Thunder. Ang teknik ng pagtakas gamit ang hangin na tiger ay bahagyang mas mababa kaysa sa teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Maaaring hindi ito sapat para makatakas, ngunit halos hindi ito sapat para mailigtas si Tita Liger sa napakalapit na distansya. Isang panangga sa hangin ang biglang lumitaw sa likod ni Tita Liger, na hamarang sa arko ng kidlat ng ilang sandali. Sinamantala ang sandaling ito, dinala ng tigre ng hangin si Tita Liger palayo sa atake ni Terence at nagpadala ng hindi mabilang na manipis at walang anino na mga talim ng hangin, na pumutol sa ruta ng paghabol ni Terence. Malamig na tumawa si Terence. Kung ang teknik ng paggalaw ng kidlat ay madaling maharangan, matatawag pa rin ba itong numero 1 teknik ng paggalaw sa mundo? Isang kakaibang arko ng kidlat ang umikot ng 2 beses ng sunod-sunod at umikot sa gilid ng grupo ng mga Wind Blade, at agad na naabutan sina Wind Tiger at Tiyahin Liger. Gusto ko si Fanang. Hindi mo ba alam na mahilig talaga akong magsindi ng apoy? Sabi ni Terence nang may magaan na ngiti. Hindi na niya ginagamit ang elemento ng kidlat sa kanyang kamay, kundi ang elemento ng apoy. Ligaw na apoy, palad ng 8 trigram. Kasabay ng isang malakas na pagugong, hiniram ng elementong apoy ni Terence na chi ang hangin na nakapalibot sa hanging tigre at sumabog na parang apoy sa prairie. Nagpatuloy ang biglaan at magaan na pagsabog. Hindi inaasahan ni Wind Tiger na babaguhin ni Terence ang kanyang mga galaw ng ganito kabilis at kakaiba. Hindi siya handa para dito at nasunog ng libu-libong butas, at karamihan nito ay mula sa kanyang sariling elemental na enerhiya. Matapos dumura ng dugo, tumalikod ang Wind Tiger at tumakbo. Kung hindi lang dahil sa napakalakas na katawan ng kanyang spirit beast, baka napatay na siya. Kung hindi siya tumakbo ngayon, talagang hinahanap-hanap na niya ang kamatayan. Alam niyang hindi kayang takasan ng kanyang wind escape ang lightning escape ni Terence, pero hanggat may makakaharang dito ng ilang beses, may pagkakataon pa rin silang makatakas. Kung tungkol naman sa mga taong lumaban, syempre, sila ay sina Tita Liger at Ziking, ang 2 matalik na kasama.
Iniligtas ni Yufeng si Tita Liger para labanan si Terence, pero ngayong napagtanto niyang wala ng pag-asa, nagpasya siyang talikuran si Tita Liger. Hindi lang iyon, kundi malamig din niyang itinulak si Tita Liger kay Terence, nakikipaglaban para sa pagkakataong mabuhay para sa kanyang sarili. Bilang miyembro ng angkan ng mga espiritong hayop, ang batas ng gubat ang kanilang likas na ugali. Isa sa mga patakaran ay kailangan nilang maging mas mabilis kaysa sa kanilang mga kasama kapag tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Nang umalis si Tita Liger, pilit na pinaikot ng Wind Tiger ang kanyang tunay na chi at ginamit ang kanyang lakas na lumampas sa kanyang limitasyon upang maisagawa ang wind escape technique. Sa isang iglap, nakatakas na siya ng 12-dosenang metro ang layo. Hindi alintana ni Terence ang paghabol sa hangin. Inatake na lang ni Tiger si Tita Liger, iniwan itong buhay para sa pagtatanong. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng makapal na arko ng kidlat at inihagis ito sa likod ni Ziking. Bagamat hindi gaanong nakapinsala ang atake ng lalaking ito sa base ng array, hindi naglakas loob si Terence na maging pabaya. Kung may mangyari at talagang sirain niya ang base ng array, sino ang mag-aakala na ang buong restriction ng pinakahilagang isla ay babagsak? Walang anumang pag-aalinlangang tumagos ang kidlat sa likod ni Ziking, na tuluyang nagpatomba sa kanya sa dalampasigan. Si Tita Liger, na malubhang nasugatan, ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, ngunit wala siyang nagawa tungkol sa pagkamatay ni Ziking. Hinablat ni Terence si Tita Liger mula sa lupa at akmang hahabulin ang Wind Tiger, ngunit nagatubili siya nang makitang maraming pundasyon ng pormasayon ang nawasak. Kung may ibang taong darating para sirain siya kapag umalis siya, hindi ba't masama iyon? Mula sa simula ng labanan hanggang sa makatakas ang Wind Tiger mula sa pagkamatay ni Ziking, wala pang kalahating oras ng insenso ang natira. Kahit na ang mga kidlat ni Terence na maihahambing sa Lightning Tribulation ay makaakit ng atensyon ni Zio at ng iba pa, hindi pa sapat ang oras para sumugod sila at protektahan ang base ng Hanay. Malinaw na kinalkula ng Sunggit na Wind Tiger na iyon ang lahat ng mga salik na ito, at iyon ang dahilan kung bakit siya tumakbo ng may determinasyon. Alam din niya na maghihintay si Terence ng mga reinforcement bago niya ito habulin ng walang pag-aalala. Bago iyon, pagkakataon pa rin ito para makatakas, pero kapag hinabol talaga ni Terence, mamamatay na siya. Gusto ni Terence na hawakan ang Wind Tiger gamit ang kanyang spirit sense at habulin ito mamaya, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos gamitin ang wind escape technique, ang kanyang spirit sense ay hindi na makakahawak sa Wind Tiger. Sa isang kisap mata, nawala na ang lahat ng bakas ng Wind Tiger sa kanya. Sa puntong ito, wala nang ibang nagawa si Terence kundi ang sumuko sa tusong Wind Tiger. Humarap siya kay Tita Liger, na sumusuka pa rin ng dugo. 5,969. Sagutin mo ng maayos ang tanong ko at baka maisipan kong hayaan kang mabuhay. Tumingin si Terence kay Tita Liger, ang tono ng boses niya ay kasing lamig ng yelo. Malungkot na ngumiti si Tita Liger, na para bang wala siyang dahilan para mabuhay. Patayin mo ako kung gusto mo. Pinatay mo ang batang Panginoon ng lungsod, kaya hindi ako makakatakas sa kamatayan. Para sa isang taong determinadong mamatay, ano ang dapat ikatakot? Hindi mo kailangang makipagtulungan, pero kung sa tingin mo ang kamatayan ang pinakanakakatakot, masyado kang inosente. Huwag mong sabihing hindi mo alam na may soul-searching technique pala sa mundong ito. Sarkastikong ngumiti si Terence. Hindi siya naniniwala na ang isang sect opening master na tulad ni Tita Liger ay hindi malalaman ang tungkol sa soul-searching. Dahil nga sa mas mahalaga ang paglinang ng sinaunang espiritu at banal na pandaman noong yugto ng pagbubukas ng bundok kaya mas makapangyarihan ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa. Kapag nasuri na ang kaluluwa ng isang tao, ang sakit na mas malala pa sa kamatayan ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kaya nang marinig ito ni Tita Liger, ang kanyang mga mata ay nagpakita rin ng matinding takot. Kung nagdududa ka sa mga sinasabi ko, ayos lang sa akin na bigyan ka ng demonstrasyon. Siyempre, kapag nasimulan ko na, hindi ko na ito makokontrol. Malamang na masisira ko ang Yuan Shen mo. Bahagyang ngumiti si Terence, ngunit para sa takot na tiyahin na si Liger, ito ay ngiti ng isang demonyo.
Hindi niya alam kung bakit, pero sigurado ang hindi nagbibiro si Terence. Gagamit talaga ito ng malupit na paraan tulad ng paghahanap ng kaluluwa. Sa katunayan, alam naman talaga ni Terence kung paano ito gawin, pero ayaw niyang gumamit ng soul search dahil para na rin itong paglamon sa kanyang kaluluwa. Maraming alaala at impormasyon na hindi niya pag-aari, at magiging magulo ito. Kakailanganin ng maraming pagsisikap para maalis ang mga ito, kaya ang soul search ay kadalasang ginagamit bilang banta. Kung kaya niya, magpapakamatay si Tita Liger, pero kontrolado ni Terence ang buhay at kamatayan niya. Wala siyang ibang pagpipilian, at hindi kailangan ng soul search ang katawan niya. Hanggat mayroon siyang espiritu, kaya niya itong gawin. Magtanong ka ng kahit anong gusto mong itanong, at papatayin kita pagkatapos mo. Marahang bamaantong hininga si Tita Liger. Alam niyang hindi niya kaya hindi na niya ipinagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo. Napakahusay. Basta't kasiya siya ang sagot mo, maaari akong pumayag sa kahilingan mo. Pumayag si Terence sa kahilingan ni Tita Liger Sentimo, hindi naman iyon malaking bagay. Una, sabihin mo sa akin kung bakit mo gustong sirain ang base ng mga sundalo sa pinakahilagang isla. Mayroon kaming kasunduan sa Auction Association ng Katimugang Isla upang ipakilala sila sa mga restless elements ng pinakahilagang isla. Hanggat magagawa natin ito, aakitin natin ang mga halimaw sa dagat upang kabkuban ang pinakahilagang isla at sirain ang reputasyon nito. Sa hinaharap, walang mga ngahas na pumunta sa pinakahilagang isla. Dahil pumayag na siya, walang balak si Auntie Liger na magtago ng kahit ano. Ibinuhos na lang niya ang mga butil mula sa isang tubo ng kawayan. Nakipag-ugnayan ang Auction Association ng Katimugang Isla sa mga halimaw sa dagat sa pamamagitan ng angkan ng mga spirit beast at nagkasundo na salakayin ang pinakahilagang isla. Sinasabing naghahanda rin sila para sa isang mataas na antas ng subasta, ngunit ang subasta ng pinakahilagang isla ay nakaagaw ng kanilang atensyon. Kaya naman gumawa sila ng ganoong desisyon. Kapag natapos na ito, wala nang isla sa pinakahilagang isla mula ngayon. Para lang sa isang subasta. Hindi naman siguro yun, di ba? Naghinala si Terence. Ang mga isla sa timog at sa pinakahilagang bahagi ay libu-libong milya ang layo. Kailangan pa bang pumunta sa ganito kalaking lugar para sa isang subasta? Nakabuo na siya ng relasyon sa angkan ng mga espiritong hayop, nakipag-ugnayan sa angkan ng mga hayop sa dagat, at natagpuan pa ang lungsod ng Perez sa silangang lalawigan, para lang sa isang subasta. Bobo ba sila o may sakit sa ulo? Hindi ako sigurado dyan. Iyon lang ang alam ko. Nagkibit-balikat si Tita Liger ng walang ekspresyon, ngunit naapektuhan nito ang kanyang sugat at hindi niya napigil ang dumura ng dugo. Dahil sa sumpaman na Wind Tiger na iyon, nalantad ang mga tunnel ng institusyon ng mga gwardya ng lungsod, at ang especially iyan na inirekomenda namin sa kanila ay minomonitor din. Kaya pinilit ng mga taong iyon ang batang Panginoon ng lungsod na personal na sirain ang base ng array, at pagkatapos ay dumating ka. Sino ang nunal? Isa lang ba sila o ilan lang sila? Binigyan ni Terence ng malaking importansya ang puntong ito. Sa pagkakataong ito, hindi masamang ideya na tulungan si Zio na maalis ang Tridor. May binanggit si Tita Liger na pangalan kay Terence. Hindi naman niya kilala iyon, kaya ipapahanap na lang niya ito kay Zio mamaya. Ito ang taong aming inirerekomenda. Kung tungkol sa kung mayroon siyang kasabwat, hindi ako sigurado. Ikaw mismo ang mag-imbestiga sa bagay na ito. Determinado si Tita Liger na ibunyag ang lahat. Kung mamamatay man sila, mamamatay silang magkasama. Dahil pinagtaksilan sila ng Wind Tiger, walang sino man ang magkakaroon ng madaling panahon. Bukod pa rito, masasabi ko rin sa iyo na mayroong isang makapangyarihang organisasyon sa likod ng Auction Association sa timog na isla. Sinasabing ang organisasyong ito ay napakalakas. Sa kanilang paningin, ang ating lungsod ng Perez ay walang halaga. Parang kidlat na dumaan sa isip ni Terence. Wala talaga siyang masyadong alam tungkol sa Auction Association sa Southern Island, pero kung may organisasyon sa likod ng mga ito, malamang ay alam na niya kung ano iyon. Ang sentro.
Tanging ang Central lang ang may kakayahang kontrolin ang ganito kalaking plano, at ang plano ng Central sa Southern Island ay maaaring nagsimula sa asosasyon ng subasta ng Southern Island. Kung nakipagsosyo sila sa mga spirit beast ngayon, maayos naman ang takbo ng South Island Plan. Sumasakit ang ulo ni Terence dahil dito o sentimo, hindi niya kayang hawakan ang napakaraming bagay ng mag-isa. Tila kailangan niya sanayin ang kanyang mga tauhan habang pinapalakas ang kanyang lakas, para lumaki sila sa lalong madaling panahon at kayanin ang sarili nilang kakayahan. Kung hindi, mapapagod siya ng husto sa pagtakbo buong araw. Paano niya haharapin ang sentro? Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Terence ay lumino na ang lahat, parang nawala na ang hamog na tumatakip sa kanyang mga mata. Ngayon ay may makatwirang paliwanag na ang lahat, at magkakaugnay na ang lahat ng mga pahiwatig. Nagsalita si Tita Liger. Gusto niya sanang banggitin si Bradley, pero nagbago ang isip niya. Hindi mabuting tao ang bata, at hindi siya kailangang protektahan ni Tita Liger, ngunit si Ziking ay pinatay ni Terence, at si Bradley ay malinaw na kaaway ni Terence. Marahil ay matutulungan niya silang makaganti kung mananatili siya. Maliit na karakter lang naman iyon, kung tutuusin, at wala naman talagang pakialam si Terence. Ililihim na lang muna niya ito sa ngayon, at hindi pa huli ang lahat para sabihin sa kanya kung may magtatanong. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Ngayon, pwede mo ba akong patayin agad? Walang ekspresyong tiningnan ni Tita Liger si Terence sa sentimo, nakapagdesisyon na siyang mamatay, ni hindi man lang nag-abalang magmakaawa. Biglang naisip ni Terence si Central at medyo naging pabaya. Hindi niya naisip ang itanong kung sino ang gumagawa ng mga hallucinogenic drugs, inisip lang niya na si Ziking at ang iba pa ang dahilan kung bakit nakatakas si Bradley. 5,970. Dahil napaka-kooperatiba mo, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang buhay mo. Mas mabuti pa kung maaari kang magtrabaho para sa akin. Marami nang natutunan si Terence tungkol sa pakikitungo sa Central, at ang paghikayat sa kabilang panig na magtaksil sa kanya ay isa sa mga mas mainam na paraan. Halimbawa, si Duffing Brew noong mga unang panahon, si Dustin Kalaunan, at iba pa ay pawang mga matagumpay na halimbawa, at malaki talaga ang naitulong nila. Kung si Tita Liger, ang mountain opening master na ito, ay makakapagpalit ng panig, walang dod ang mas magiging kapaki-pakinabang ito kay Terence. Gayunpaman, determinado nang mamatay si Tita Liger. Bahagya lamang siyang ngumiti sa alok ni Terence at tinanggihan ito ng walang pag-aalinlangan, hindi mo kailangan para iligtas ang buhay ko, at hindi kita tutulungan. Dahil hindi ko kayang protektahan ang batang gobernador ng lungsod, ang pinakamagandang desisyon ay ang mamatay kasama niya. Basta't tutuperin mo ang iyong pangako at bibigyan mo ako ng mabilis na kamatayan, magiging maayos ang lahat. Maraming paghihirap ang iyong pinagdaanan para makarating sa yugto ng pagbukas ng bundok. Sulit ba talaga na ayelay ang iyong buhay para sa iba? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka. Ibang-iba ang tiyahin na si Liger sa iba. Mas pahahalagahan ng isang normal na practitioner ang kanilang buhay habang sila ay mas malakas, ngunit handa siyang mamatay para kay Ziking. Dapat ba niya itong tawaging tapat o tanga? Nasa akin ang desisyon kung sulit ba o hindi. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung ayaw mong gawin ito, hayaan mo akong magpakamatay. Medyo nalungkot din si Tita Liger. Hindi man lang mamatay ang isang big shot na nagbubukas ng sect kahit gustuhin pa niya. Wala nang saysay na mabuhay pa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakatapat na tao. Dahil gusto mo nang mamatay, ang tanging magagawa ko lang ay ang matupad hiling mo. Bumantong hininga si Terence at nagpadala ng isang daloy ng purong chi, na agad na pinatay ang walang kalaban-laban na si Tiyahin Liger. Pinanood niya ang unti-unting paglaho ng espiritu nito. Bumantong hininga si Terence. Kung hindi lang dahil sa masalimuot na sitwasyon sa pinakahilagang isla, at sa katotohanan gusto na sana nitong mamatay, hahayaan na sana niya itong mabuhay. Ngayon, ang huling hiling na lang niya ang matutupad. May mga tropa ng North Battlefront Army na sumusugod mula sa malayo at nakahinga ng maluwag si Terence. Nasira ang base ng Pormasayon, ngunit hindi naman ito tuluyang nawasak. Hindi rin basta-basta magugunaw ang mga restriction ng pinakahilagang isla. Base sa resulta, hindi naman dapat ito maging masama.
Bago dumating ang hukbong panglaban sa Hilaga, hinalughog ni Terence ang bangkay ni Ziking. Isa siyang mayamang tao, at ang mga samsam na nakuha niya ay hindi kukulangan sa perang kinita niya. Nadama pa nga ni Terence na ang pagkita ng pera mula sa alchemy ay masyadong mahina. Maaaring mas malaki ang makuha niyang pera kung magnanakaw siya sa mga taong ito. Master Linford. Nakita ng pinuno ng hilagang hukbo ang mga nawasak na pormasayon at ang nakalantad na base, at agad na namutla ang kanyang mukha. Magalang niyang binati si Terence at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Terence, kung hindi ay malamang naligay sa alanganin ang pinakahilagang isla kung may nangyari sa base ng pormasayon. Agad na ipaalam sa mga nakatataas na magpada ng mas maraming tao para protektahan ang base ng array dito. Kasabay nito, maghanap ng array master para kumpunihin ang array. Kung may mga kahinahinalang tao na sumubok na lumapit sa lugar na ito, patayin sila ng walang awa. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence sa kanila. Nagbigay siya ng utos at iniwan sa kanila ang depensa habang hinahabol niya ang Wind Tiger. Tungkol naman sa mga bangkay ni Ziking at Tita Liger, sinabihan sila ni Terence na ilibing ang mga ito ng maayos. Bagamat huli na ang lahat para maabutin ang Spirit Beast, maaaring may natitira pa ring mga palatandaan kung magpapatuloy sila sa direksyong ito. Gushe. Matapos maghabulan ng malayo, hindi inaasahang naramdaman ni Terence ang aura ni Gusha, pati na rin ang matinding pagbabago bago ng labanan. Ang kanyang banal na pananaw ay lumaganap sa direksyong iyon at gaya ng inaasahan, natuklasan niya na si Gusha ay may kalaban. Ang kalaban ay ang matipunong lalaking nagpalit ng anyo mula sa hanging tigre. Magaling na bata, magaling. Isa itong kaaya-ayang sorpresa. Hindi mapigilan ni Terence ang pagpuri sa lalaking ito. Akala niya ay mananatili si Gusha sa sinaunang barkong pandigma. Hindi niya inaasahan na lilito ito rito at pipigilan ang Wind Tiger. Habang kumikislap ang mga arko ng kidlat, bahagyang iniba ni Terence ang kanyang direksyon at sumugod patungo sa kung saan naglalaban sina Gusha at Wind Tiger. Sa pagkakataong ito, hindi na niya maaaring hayaang makatakas ang lalaking ito. Napansin din ng Wind Tiger ang paglapit ni Terence, ngunit hindi niya maalis si Gusha. Ang B** star na ito na may ginintoang asul na buhok ay malinaw na hindi kasing lakas o kasing bilis niya, ngunit kinailangan lang niyang lumitaw ng biglaan at guluhin si Terence ng ilang sandali, pinipigilan ito ng walang dahilan. Boss, huwag kang makialam. Hayaan mong ako na ang bahala sa sampaang Spirit Beast na ito. Sigaw ni Gusha habang hinaharangan ang atake ni Terence. Isa itong pambihirang pagkakataon para lumaban siya, at ayaw niyang masira ng kanyang boss ang kanyang kasiyahan. Nagkataon lang. Sinunod ni Gusha ang mga tagubilin ni Terence at pumunta sa sinaunang barkong pandigma upang hanapin si Mike. Mananatili sana siya sa barkong pandigma at tutulong, ngunit biglang natukoy ng kanyang espiritu ang aura ng Spirit Beast noong nakaraan. Hindi na siya makaupo pa. Agad niyang binawi ang kanyang aura at palihim na lumapit. Alam din ng lalaking ito na hindi sapat ang kanyang bilis, kaya gumawa siya ng isang sorpresang pag-atake. Paglapit niya, nakipaglaban agad siya sa Wind Tiger. Mas gugustuhin pa niyang tumanggap ng isa o dalawang tama kaysa bigyan ng pagkakataon ng Wind Tiger na buksan ang distansya. Noong una, hindi masyadong inisip ng Wind Tiger si Gusha. Gusto niyang gamitin ang kanyang lakas para durugin si Gusha at umalis pagkatapos agad na matapos ang labanan. Gayunpaman, nang maabutin ni Terence, hindi pa rin niya kayang alagaan si Gusha. Kahit gusto niyang tumakas, wala siyang pagkakataon. Hindi imposibleng makawala sa labanan gamit ang puwersa, ngunit ang mga walang ingat na pag-atake ni Gusha ay naging dahilan upang maging lubhang nakakatakot ang Wind Tiger. Imposibleng gawin ito nang walang kapalit. Kapag siya ay nasugatan, mahirap sabihin kung makakatakas pa ba siya. Gusto ni Terence na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, ngunit dahil interesado si Gusha, maaari na rin niya itong ituring na pagsasanay para sa kanya. Hindi niya maaaring iasa lamang sa kanyang sarili ang pakikitungo sa Central, at mahalagang sanayin ang mga kakayahan ng kanyang mga tauhan. Magsisimula siya kay Gusha. Kung gayon, pwede mo siyang talunin.
Kung hindi mo siya matatalo, huwag mo nang isipin na hilingin sa akin na bigyan ka ng pagkakataong lumaban sa hinaharap. Bahagya nang umiti si Terence at sadyang pinukaw si Gusha. Bukod sa pagkain, mahilig lang makipaglaban ang lalaking ito. Nang marinig niya na wala siyang pagkakataong lumaban kung hindi niya matatalo ang Wind Tiger, agad siyang naging mas masigla ng 100 beses. Mabahong espiritong halimaw, mamatay ka. Ungol ni Gusha at muling tumaas ang kanyang aura. Bagamat hindi kasing lakas ng Wind Tiger ang kanyang lakas, hindi naman ito nakababawa sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gaya ng inaasahan, ang mutated si Serpent Dragon ay hindi isang simpleng pag-iral. Sa paghahambing ng Wind Tiger, mas lalong nakita ang lakas ni Gusha. Sa angkan ng mga Spirit Beast, ang Wind Tiger ay hindi isang maliit na karakter. Dahil kay Guilong, ang dating elder ng Azure Dragon, mas alam ni Terence ang tungkol sa angkan ng mga Spirit Beast. Ang Wind Tiger ay dapat na isang Spirit Beast na may bakas ng dugo ng puting tigre. Kung hindi nag-mutate si Gusha at isa lamang normal na si Serpent Dragon, hindi nito kayang labanan siya. Maaaring napatay na siya gamit ang isang kuko lamang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.